Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mag-alab sa commitment. Ang ating tatalakaying verse ay nasa Ruth chapter 1 verse 16. Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibig. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Yan po mga kapatid ang ating pong pag-aaralan sa umaga ito. Ang kasaysayan po ni Ruth mga kapatid, isa po siyang dayuhan sa Israel. Siya po ay yung pong si Naomi, yung kanyang anak ay napangasawa si Ruth. Dumating po ang panahon na namatay na po yung asawa ni Ruth, namatay na yung asawa ni Naomi. Bumalik po sila sa lugar ng Bethlehem. Dahil po, umalis po sila noon, nagkaroon po dyan ng tagutom. At dumating po ang panahon na sila po ay bumalik. At sa pagbabalik nila, sumama po itong si Ruth. Bagamat po gusto na po ni Naomi na wag na po siyang sumama. Nakita po yung kabutihan po ni Naomi kay Ruth mga kapatid. Nakita po yung kung paano po ito naging mabuti kay Ruth. At naipakilala din ni Naomi ang Diyos kay Ruth. Kaya pansinin niyo po, sabi niya, "Huwag na ninyong hayaang hindi ako sumama." Sabi niya dito na kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Ibig sabihin, talagang naunawaan na nitong si Ruth yung pong pagtitiwala sa Diyos. Ayan. Kaya pansinin natin, meron po siyang napakalakas o napakalaking commitment sa pagsunod sa Panginoon. Malaking commitment. Ano po ba ang ibig sabihin ng commitment o pagtatalaga? Ang ibig sabihin po ng commitment o pagtatalaga, ganito po yun. Ito ay yung kahit anong oras, kahit anong sitwasyon ay nandiyan ka. Hindi dahil sa napilitan ka, kundi dahil ikaw ay kusang loob mo talagang ginawa ito at nagsisikap silang sumunod sa Panginoon. Ang buhay ni Ruth ay isang makapangyarihang halimbawa ng hindi matitinag na commitment. Kung pag-uusapan ang nag-aalab na commitment, yung buhay po ni Ruth na pansinin po natin dito isang matatag na commitment na siya ay sasama dun sa kanyang biyanan. Makikita natin ang kanyang commitment sa biyanan si Naomi. Pinili po ni Ruth na talikuran ang kanyang sariling bayan at pamilya upang samahan si Naomi. Ipinapakita ang tapat na pagmamahal at katapatan. Sabi po dito, sa binasa po natin, sumagot si Ruth, "Huwag mong akong piliting iwan ka o hiwalayan sa iyo. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. At kung saan ka titira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos." Meron po siyang matatag na pagtatalaga o pagbibigay ng oras kay Naomi. Ayan. Sino pa ba dito ang halimbawa ay namatay na ang asawa niya, tapos
pero hindi nag-alis dun sa biyanan kahit patay na yung asawa. Di po ba karamihan pag patay ng asawa, aalis na sa biyanan? Dahil ang biyanan ay magandang daw. O di po ba? Di pa nga ni naghiwala ay naalis na doon. Pero itong si Naomi, si Ruth, pansinin po natin, ito pong si Ruth, pansinin natin na siya po ay nanatili kay Naomi. Naging mabuti po si Naomi kay Ruth. So nagkaroon po siya ng commitment na makikita po natin kay Naomi. Pangalawa, nagkaroon po siya ng malalim na commitment sa plano ng Diyos. Ang kanyang commitment kay Naomi ay nagdala sa kanya upang yakapin ang plano ng Diyos na naging bahagi ng lahi ni Jesucristo. Sabi niya sa Ruth 1 verse 17, "Parusahan ako ng Panginoon at gawin nawa ito sa akin, kung kahit kamatayan ay makapaghiwalay sa atin." Kasi ninyo po na ang sabi niya dito, parusahan nawa ako ng Diyos kung hindi ko magawa ito. Sabi pa niya, ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kaya ito pong si Ruth, pansinin natin yung plano ng Diyos sa kanya ay matatag po siya sa pagsunod. At ito rin pong si Ruth, napakatatag ng kanyang commitment sa trabaho at paglilingkod. Noon po sila po ay nasa lupainan ng Bethlehem, wala po silang dala na pagkain, wala sila ng kabuhayan. Pero po siya po ang nagtrabaho para po sa kanyang biyanan. Sa Ruth chapter 2 verse 3, "Kaya lumabas siya at pumunta sa isang bukirin at namulot ng mga nalalaglag na butik sa likuran ng mga manggagapas. Nag-aani puno ng trigo." Pansinin natin na ginagapas po para pong palay. Di po ba ganoon? Nakakita na po ba kayo na nagagapas na palay? Ganun po yun mga kapatid. So, ang dedikasyon ni Ruth ay nakita sa kanyang pagsisikap na masipag na magtrabaho upang tustusan ang kanilang pangangailangan ni Noemi. So, kakaiba po talaga dahil siyempre, pag isa kang anak, dapat talaga ang susuportahan mo ay yung magulang mo. Pero itong si Ruth, kinilala na niya talaga na higit pa sa magulang si Naomi. Bagamat walang nasabi sa mga magulang ni Ruth, di naman natin alam kung ano nang nangyari. Baka siguro patay na rin. Wala pong nasulat. Pero yung dedikasyon po ni Ruth sa paglilingkod sa kanyang biyenan ay hanggang po sa pagtatrabaho ay kanyang pong ginampanan. Ang kwento ni Ruth ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na commitment sa Diyos, sa tao o sa ating responsibilidad ay isang desisyong mananatiling tapat kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. Hamon ito sa atin na mamuhay ng may sigasig at layunin sa ating commitment na nagtitiwala sa mas dakilang plano ng Diyos. Ito po isang napakalaking hamon sa atin, napakalaking challenge sa buhay natin. Ano po ang kalagayan ng simbahan kung wala ang nag-aalab na pagtatalaga ng buhay ng mga kapatiran? O kung wala ang nag-aalab na commitment? Ano po ang mangyayari sa isang simbahan? Halimbawa po dito sa sulat. Una po, number 1, lack of growth. Kakulangan ng paglagong spiritual at numerical. Paglagong spiritual at pagdami sa bilang. Kapag po walang pagtatalaga ng buhay, ang mga kapatiran, hindi po yan na-attend ng discipleship, hindi po yan na-attend ng prayer meeting, hindi po yan na-attend ng mga training, mission. Kasi wala silang commitment eh. Hindi po ba? Naunawaan niyo mga kapatid na pag walang commitment talaga tayo,
na pansinin natin na hindi po talaga lalago yung simbahan. Kaya importante mga kapatid, pansinin po natin dito yung simbahan po ay lalago kung mayroong mga kapatiran o yung tayong lahat na nagsisikap. Kaya pansinin natin, kaya tayo po iilan ang bilang natin sa prayer meeting dahil wala naman talagang pagtatalaga ng buhay sa prayer meeting. Kasi ang nakalagay sa isipan natin ay dito na lang ang mananalangin. Hindi po. Pwede pong manalangin sa bahay pero meron pa rin po tayong lugar ng panalanginan mga kapatid sa simbahan. So, pag nawala yung desire na yun sa buhay mo o sa ating lahat, pansinin po natin, it's a big deal yun. Kaya hindi po nasimba ang tao, kakulangan po ng pagtatalaga ng buhay. Hindi po magiging effective sa mga pagmimisyon o sa mga nawawalang tao sa Diyos o yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Hindi po magiging effective. Kapag kulang ang commitment ng mga miyembro, naapektuhan ang paglagong espiritual at bilang ng simbahan. Naapektuhan po mga kapatid. Kung wala pong mga leader na sasama-sama, magsasama-sama. Nawawala ang sigasig para sa discipleship at evangelism. Kaya't nananatili sa parehong antas ng pananampalataya at hindi lumalawak ang bilang ng mananampalataya. Anong dahilan po? Wala pong pagtatalaga ng buwan. Marami pong pintas ang nangyayari para di ako attend dahil kunti lang naman kami. Di ako pupunta dyan dahil wala akong maibibigay. So, the main reason talaga, hindi yun ang pinaka-problema. Ang problema, wala talagang pagtatalaga ng buhay para sa gawain ng Panginoon. Maunawaan po natin yung mga baguhan tulad ng mga taga-Sabang. So, sa kanilang isip, yun yung pinaka-best nila. So, maaaring hindi na sila nakapag-test sa akin o sa GC namin. Pero sa kanila, parang best na nila yun. Gusto nilang sumamba. Pero, okay po yun. Nagpapasundo sila. Di lang natin sundo. Kasi, mabilisan naman na eh. Nag-aawitan na. Ayan. Maaaring iisipin natin, dapat makarating sila dito, dapat ganito. So, hindi nga mangyari dahil mga nagsisimula pa lamang. Pero sana tayong mga tumatagal na sa Panginoon, ano man ang mangyari, talaga tayo ay mananatiling sumusunod sa Panginoon. Naunawaan po mga kapatid. So, lack of growth, hindi lalago ang simbahan kung wala talagang commitment ang bawat isa. Walang pagtatalaga ng sarili sa gawain ng Panginoon. Walang pagdami. Walang... So, iilan ang nag-mission, ilan ang gumagawa ng mga ganito. Hindi naman natin dinamaliit yung mga di nakakasali, pero pinapaunawa lang natin sa kanila, sa ating lahat, na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi lang yung pagsamba, kundi ano yun eh, yung pagsamba parang nagpalakas ka lang nun. Gusto mo lang lumakas ang sarili mo kasi ito ay nanghihina spiritual. O di kaya gusto mo talagang sumamba dahil gusto mong nagagalak ka. Kumbaga, ang nakinabang lang nun ay tayo. Pero yung tayo ay ginagamit din ng Panginoon sa pag-mission, sa mga gawain ng Panginoon. Ano na po yun? Service na yun. Tayo ay nagsiservisyo na sa Diyos. Pinapakinabangan tayo ng Panginoon. Ganun po yun mga kapatid. Kaya kung walang pagtatalaga ng buhay mga kapatid, ay number 2, mahina po ang
ministry. Alam niyo po yung salitang ministry? Ang ministry po ay yung katulad po ng music ministry. Yan. Mga taong tumutugtog sa Panginoon tuwing may pagsamba. Ministeryo din po yan, mga kapatid. Ay, ibig sabihin, ginagamit ng Panginoon para yung mga tao naman ay makasabay sa pagsamba. Kaya pansinin niyo po, kapag hindi ka talaga ready magtugtog, kahit pa napakagaling mo, lahat na yata alam mo, tapos hindi mo talaga napaghandaan, hindi mo na ipanalangin, mabigat ang loob mong tumugtog. Kasi ano yan, ministry yan eh, transforming others. Kaya nagtutugtog kasi ginagamit ka ng Panginoon para yung iba makinabang sa presensya ng Panginoon na dumadali sa mga tumutugtog. Kaya pansinin niyo po, pag naglaro ka ng ML nung gabi at nag-12 ka, hindi ka makakatugtog sa umaga, may hirapan ka mag-ministry. Bakit hindi ready yung spiritual? Yun ang suliranin po ng mga kapatiran. Kahit ang pastor, hindi ang suliranin. Maaaring hindi naglalaro ng ML ang pastor, meron din siyang mga nabibisi siya sa ibang mga bagay-bagay. So, ayan. Nawawalan po ng epektibong lapit ng tao sa Panginoon dahil hindi po nagkakaroon ng pag-i-invest ng oras at effort. Alam niyo po yung investing time. So, hindi reason yung may trabaho tayo o ganito, ganyan. Hindi po talaga yung reason eh. So, ang pinaka-reason doon talagang nangihina tayo spiritual. Yun talaga ang pinaka-main reason. Ayan. Maaari namang hindi talaga tayo pwede. Pero kung lagi-lagi na lang ay may problema ng mga kapatid. Maaaring isang beses hindi tayo pwede dahil talagang sakit tayo. Pero pag lagi-laging ganun ang kapira natin, ano na po yun, may suliranin na tayo sa Panginoon. Kapag walang commitment, kaunti lang ang handang maglaan ng oras at lakas para sa mga ministeryo. Kaunti lang. Yung mga iilan lang, mga kapatid. Hindi po yun ang design ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay lahat po ng nananampalataya po sa Kanya. Ang mga gawain sa simbahan ay nagiging pabigat sa ilan na nagre-resulta sa pagkahapo o burnout ng mga leader. Nagkakaroon po ng sobrang pagod, nahahapo. Parang bagang ang mga kapatiran ay exhausted, latang-lata na, pagod na pagod. Parang bagang pag masamba sa Panginoon, parang wala ka sa mood. Tapos kung ano ang iniisip mo, tapos parang ganyan. So wala kang kapayapaan, nasa simbahan na tayo, wala pa rin tayong kapayapaan, nasa church na tayo, mga kapatid. Bakit? Wala kasi tayong commitment sa Panginoon. So, maganda nga nakarating tayo, pero hindi pa rin tayo nakapaglaan ng oras kasi yung mga concentration natin wala, mga kapatid. Minsan nasa cellphone, minsan nasa ganito. Yan. Yun ang suliranin. Hindi talaga po lalago yan. Hindi yan lalago sa Panginoon. Maniwala po tayo. Number 3, division and lack of unity. Pag wala pong commitment sa simbahan, ano po? Pagkakahati-hati daw at kakulangan ng pagkakaisa. So, ang mga kapatiran, mga kapatid, pag walang commitment, pinaprioritize po ang kanilang sarili sa halip na ambition ng simbahan. So, anong ibig sabihin nun? Prioritizing ourselves sa halip ng vision. Ano po ba ang vision natin? Ganito po ang vision ng simbahan. Yung pangitain, go and make disciple. Yun yung pangitain eh. Dahil estranghero lang naman tayo dito po sa lupa. Pag tayo namatay, tapos na. At doon naman sa piling ng Panginoon. Ngayon, ang mga
mananampalataya, ang napaprioritize po pag walang commitment, yung kanilang trabaho, yung kanilang mga negosyo, pero hindi prioritize ang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi ang prioritize, mga kapatid. Hindi nagiging pangunahin yung manalangin para sa iba. Yan. Hindi po priority kasi wala pong commitment pagka talaga ng buhay, mga kapatid. So, nagiging pabigat ang gawain. Ano ba yan? Pati linggo, para baga pong pag wala ka talagang sigla sa pagsunod mo sa Panginoon. Pansinin niyo po, kahit araw ng linggo, para pabigat na sa atin. Malinggo na naman, parang hindi ka masaya, in-invite ka. Parang may nabibigatan ka. Bakit? Hindi ka excited eh. Dahil hindi natin nait talaga yung sarili natin malayo pa doon sa pagsamba. Ayan. Number 4 po, hindi po effective evangelism and outreach. Hindi effective evangelism. Bakit? Walang commitment eh. Sabi nga niya ay, magaling ka, wala ka namang commitment. Anong mangyayari sa iyong paglilingkod? Kasi pag magaling, kunwari, ay magaling niyang tumugtog, patugtugin natin. Yung pinatugtog, absent. Walang commitment eh. Ang galing manalita, ang galing magbahagi ng salita natin. Pagsalitain natin, yung pinagsalita, walang focus. O di kaya ay walang commitment. Ang galing niyang umawit, paawitin natin. Nung masimula na, siya ang pinakawala. O di po ba ganun yan? Kasi wala talaga yung malalim na pagmamahal sa Panginoon. Ayan. So, hindi talaga yung galing sa Panginoon. Okay din yung magaling tayo. Iba kasi ang simbahan kaysa sa public. Bawa sa gobyerno, kailangan mo dyan magagaling. Dapat magaling kang engineer, magaling kang architect, matalino ka, magaling kang teacher, matalino ka talaga. Kinakailangan, yun ang kailangan dyan. Pero sa simbahan, iba ang labanan. Puso ang labanan dito, mga kapatid. Puso talaga ang tinitingnan ng Panginoon. Kasi, yung galing, ang gusto ng Panginoon ay ibigay sa Kanya. Tama po, mga kapatid? Ibigay sa Kanya, ipagamit sa Kanya yung galing. Ayan. Kaya, kinakailangan yung magaling pala tayong magtugtog ng mga music. Ibigay mo sa Panginoon. Talagang paghandaan mo yan. Tapos kasabay na po dyan yung pag-aayos ang buhay natin. Okay, number 5 po. Mahina po yung yung paglilingkod sa kapwa. Katulad po ng pagbibigay ng pledges, pagbibigay ng mga kaloob, pagbibigay ng talent. Ano po yan? Very weak, napakahina. Nag-i-struggle po ang ministry. So, wala pong malalim na commitment, mga kapatid. Para pabigat po yung pagtulong sa gawain ng Panginoon. Ayan. Ang kawalan ng commitment ay nagdudulot ng kakulangan sa pagbibigay ng oras, talento at salapi. Dahil dito nahihirapan ang simbahan na suportahan ng mga gawain, manggagawa at misyon. So pag wala talagang commitment, kasi po ang nakaasa po tayo, ganito po kasi ang isipan ng marami. Pag mayaman ako, saka ako magtutulong sa mga ganito. Mali po kung ano yun, pananaw. So pansinin natin, ang tama, kahit ano po ang kalagayan natin, kahit ano po ang kalagayan natin sa ngayon, simulan na natin yung pagtulong. Kasi asahan po natin, pag yumaman tayo, hindi na rin natin magagawa. Ang ipa-priority natin,
mapagawa akong bahay, mapatayo akong negosyo, mapagawa ako ng ganito. Hindi na yung priority, mga kapatid. Para yung ganun sa simbahan. Pag yumaman ako, papaalis ko yung mga yan. Pag mabili ako ng ganito. Asahan niyo po, mahihirapan kang gawin yan pag yumaman ka. Kasi nga, nung medyo nagsisimula ka pa lang, hindi mo maibigay, lalo na pag yumaman ka, iba na po ang priority mo. So, naanoan po ba natin yan? So, parang pabigat po ang magbigay sa Panginoon kasi wala yung talagang pagtatalaga. Yan. So, sunod po ay yung kakulangan po ng pangitain gawin ang pinagagawa ng Panginoon. So, nabibigo po ang pangarap ng simbahan. Ang pangarap po ng simbahan ay yung makapag-go and make disciple. Nagiging pabigat yung mga gawain sa Panginoon at yung pong pagtatalaga ng mga oras sa Panginoon. Hindi po tayo nagiging asin ng sanlibutan. Naalala niyo po yung salitang kayo'y maging asin ng sanlibutan? Kasi po nawawalan po ang mga kapatiran ng magandang testimony. Ang talagang problema po, yung testimony ay nasira. Yan, dahil po sa kasalanan. Kapag walang commitment, mga kapatid, ang mga kapatiran, mga membro, nawawalan sila ng malasakit sa layunin ng Diyos para sa simbahan. Dahil dito, hindi na ipapahayag ang liwanag ng simbahan sa community at nawawala ng impluensya. Ang pinaka-reason ay yung kakulangan ng pagtatalaga ng oras sa Panginoon. Ang mga sumasamba ay hindi po sila committed sa prayer. Hindi committed. Hindi sila mahilig umattend ng Bible study, fellowship. Tapos, dry na dry po mga kapatid. Ayan. So, itong simbahan na ito, pinahintulot na malagay dito para yung mga kapatid tao dito yung maabot. Ang suliranin po ganito, kapag wala po tayong pagtatalaga ng buhay, ang iba po, ganito po ang nangyari. Inilagay na nga yung simbahan ito ng Panginoon, naghahanap pa ng iba pang tagapagturo. Di po ba ganon? Ay, pupunta ako doon kasi magaling yun, maganda ganon. So, yan po, napapansin ko po yan dito sa simbahan po natin. Meron po tayong mga suliraning ganyan. Kapag po yung hanbo, may sumasamba. Kapag po marami na po siyang pintas dito sa loob, hindi po nakakasundo. Naghahanap po siya ng ibang magtuturo at kasi doon sa lugar na yun, hindi naman siya kilala, entertain siya doon. Di po ba ganun yun? So, sige, punta ka dito, ganito ganyan, pakain ka ganito lahat, entertain ka. Tuwang-tuwa naman. So, hindi po lumalago yun. Hindi po lalago yun, mga kapatid. Kasi, naghahanap siya ng comfort. Hindi, ang hinahanap niya ay comfort, hindi pagsiservisyo. Naanoan po ninyo, mga kapatid. Ang pagsunod sa Panginoon, dapat tayo mag-comfort and mag-serve. So, ang tinitingnan dito ng Panginoon ay kung tayo ay tatayo sa Panginoon sa kabila ng mga hindi komportabling kalagayan. Yan po ang pinag-aralan natin kung bakit po pag wala commitment sa simbahan niya po yung nangyayari. Ano po mga kapatid? Nakita niyo po ba? Ang sunod po natin pag-aaralan, paano mag-aalab ang ating commitment katulad ni Ruth. Una po, yung pagiging loyal. Loyalty. So, tingnan niyo po si Ruth. Sa Ruth 1:16-7, sabi niya dito, mga kapatid, sumagot si Ruth, huwag mo akong piliting iwan ka o humiwalay sa iyo. Kung sa kapupunta, doon ako pupunta. At kung saan ako titira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Parusahan ako ng Panginoon at gawin nawa ito sa akin. Kung kahit kamatayan ay makapaghiwalay sa atin.
So matindi po yung commitment na ito ni Ruth, mga kapatid. Napakatindi. Talagang sabi niya, hindi niya iiwanan si Noemi. So, yun po ang kailangan po natin, magkaroon po tayo ng loyalty sa Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin ng loyalty, yung pananatili. O di po ba, tingnan niyo po ganito. Nung bata ka, inalagaan ka ng mga kapatiran, ng magagawa, tinuruan kang mabuti sa mga Bible school, sa BBBS. O di po ba ganon? Sinusundo ka pa, tapos yung mga resources ng simbahan, kung papakain, inaalagaan ka. Nagsimula ka sa elementary, tapos high school. Tapos nung lumaki ka na ngayon, ang ginawa mo, lumipat ka ngayon ng ibang simbahan. At sinabi mo pa na ang data ng dati kong nasisimbahan, alam niyo, mali po yun, mga kapatid. Mali yun. Bakit? Ganito yun eh. Ang isa pang anak, matapos siyang alagaan ng isang pamilya, isang magulang, inalagaan siyang mabuti. Tapos nung lumaki na siya, nung pinagpala na siya, nakapagtrabaho na siya, ang susuportahan ba niya yung ibang magulang? Di po ba yun ay napakasakit sa magulang? Ganyan po ang nangyayari sa mga kapatiran kapag hindi po sila nakukontento. Dito sa simbahan, grabe po ang sikap ninyo na turuan sila. Pero pag lumago sila, lumalaki sila, hindi sila bumabalik. Bakit? Wala po silang loyalty. Naunawaan niyo, mga kapatid. So, tayo, magkaroon po tayo ng loyalty. Pagsikapan natin itagoy itong simbahan ito ng Panginoon. So, pag tayo pinagpala, yung mga blessing natin, dito natin ibalik. Ayan. Yung ating mga offering, intention offering, mga pledges, dito natin ibalik kasi dito ka inano ng Panginoon, inalagaan. So, dun, inaayos ko lang po itong itong aralin na ito kasi meron po tayong ibang mga manggagawa. Medyo iba po ang pananaw nila. Ang pananaw po, pag nakita medyo kahit po sumisimba na kunwari sa IRM, nakita niya na ay, ikaw pala ay nangihina na dyan. May mga napipintas, may mga pintas na pala dyan. Dito ka na lang sa akin. So, tapos dito ka na mag-pledge, mag-pledge na offering. Alam niyo po, nangyayari po yan, competition. Yun po ay mali. Marami na pong nangyaring ganyan. Pero tandaan po natin, hindi po yun talaga ang kalooban ng Panginoon. Kasi, hindi naman talaga siya ang nagsikap para dun sa mananampalataya ngayon. May mga nangyari na po sa ating ganyan, mga kapatid. Kaya kung ikaw man po ay may loyalty, kahit ka nangihina, babalik ka sa simbahang pinagmulan mo. Amen? Amen. Yun po talaga yun eh. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero na lang, may mga exceptional dyan. Pastor, dito na po ako nasa Manila na po ako. Wala pong ibang IRM dito. Kaya nagsisimba na po ako dito sa JL. No problem, sige, magpatuloy ka dyan. Wala naman na talaga eh. Wala ka ng ibang sisimbahan. Pero pag naandito ka lang naman sa Sula, tapos doon ka pa sisimba sa Dait, wala pong loyalty yun, mga kapatid. Di po ba naaalala na maliit pa inaalagaan siya dito sa simbahan? Tandaan niyo po. So, isang malaking yun, kalungkutan in part sa Panginoon saka doon sa mga leaders natin. Kaya, lalo na itong mga kabataan ito, huwag natin yung gawin, mga kapatid. So, naunawaan niyo po. Pinakita ni Ruth ang kanyang matatag na desisyon na manatili kay Noemi.
sa kabila ng mas maginhawang pagpipilian na bumalik sa kanyang bayan. Ang kanyang commitment ay hindi base sa kaginhawahan kundi sa pagmamahal at pananampalataya. Ang tunay na commitment ay nangangailangan ng katapatan sa Diyos at sa mga tao, kahit mahirap ang sitwasyon. Next po, paano tayo mag-aalab sa commitment sa Panginoon? Magkaroon po tayo ng nagtatagumpay na pananampalataya. Tulad po dito kay Ruth, chapter 1, verse 19 to 22. Pansinin po natin dito mga kapatid, sa Ruth chapter 1, verse 19 hanggang 22, sabi po rito, kaya nagpatuloy sila ng paglalakbay pagdating nila sa Bethlehem. Nagulat ang lahat, hindi ba't si Noemi ito? Tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Noemi, huwag na ninyo akong tawaging Noemi, tawagin na lang ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaan magdusa ng makapangyarihang Diyos. Ang kukunin po natin yung verse 19, kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. So, pansinin po natin, nagpatuloy sila ng paglalakbay. Ito pong si Ruth at si Noemi, kasama po niya si Ruth. Sa kabila po ng mahirap na po ang kalagayan ni Noemi, mga kapatid, sa kalungkutang dinanas po niya dahil po siya ay namatay po yung asawa niya, meron pong isang Ruth na hindi po siya iniwan, mga kapatid. Ang commitment ay nagpapakita ng pananampalataya na kaya nating lampasan ang mga pagsubok dahil sa gabay ng Diyos. Kaya, importante magpatuloy ano po ang sitwasyon. Next, magsakripisyo para sa iba. Pansinin po natin sa Ruth chapter 2 verse 2, mga kapatid. Sabi rito, Ruth 2 verse 2. Isang araw sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay ng naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. So, pansinin natin, nagsakripisyo si Ruth para mamulot ng pagkain para kay Noemi, yung mga nalalaglag pong trigo. At grabe po ang ginawa po niya. Si Ruth ay nagpakumbaba at nagsakripisyo upang makahanap ng pagkain para sa kanilang dalawa. Hindi siya naghintay ng tulong, sa halip kumilos siya sa ikabubuti ni Noemi. Ayan. Ang tunay na commitment ay nangangailangan ng sakripisyo at aktibong pagmamalasakit sa iba. Kaya talagang sabi nga ng Panginoon, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong mga sarili. Ayan. Para po tayo mag-active sa commitment, ano nga po yung nauna natin? Tayo maging loyal. So, next, magsakripisyo sa kapakanan ng iba. Next po, panatilihin natin ang katapatan at sipag. Diyan po sa Ruth 2 verse 7, mga kapatid. Ayan. Nakiusap po siyang makapumulot ng nalalaglag ng mga uhay. Pinayagan ko naman kaya't maagang-maaga pa'y narito na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Napanatili po niya yung integrity, mga kapatid, yung hard work. Yung pong katapatan. So, paano po napanatili ni Ruth yung katapatan, mga kapatid? Una, naging tapat siya kay Noemi. Pangalawa, nung nagtatrabaho, nakikiusap siyang mamulot, hindi siya nang dadaya. Ayan. Tinatunayan ni Ruth ang kanyang pagiging masipag at matapat sa gawain. Ang kanyang reputasyon bilang isang masipag na babae ay naging dahilan upang mapansin siya ni Boaz. Ayan. Sa kasaysayan po nito, nakapangasawa pa po si Ruth ng mayaman, mga kapatid. Yung
pinamumulutan niya ng trigo, yung lupain ni Boaz, yun pala yung mapapangasawa niya. So, kasi meron po silang kaugalian, kapag namatay na ang asawa, kunwari si Noemi, may asawa siya, o di kay si Ruth, may asawa, tapos namatay. Meron silang kaugalian na dapat ipaasawa si Ruth sa kapatid nung kapatid ng asawa niya. Naunawaan niyo mga kapatid? Yun ang kanilang kaugalian. Kung di naman, yung pinakamalapit na kamag-anak. Ganun po nun eh. Pag may nabalo na walang anak, yung walang anak, so kinakalinga nila yun. Lalo na, ano sa kanila yun? Napaka-natatouch sila doon. Parang, nakikita yung kanilang nakukuha ang loob nila na yung halimbawa may isang napakatapat na babae kahit siya iniwan ay namatay na yung asawa ay nandyan pa rin, yung loob ng pamilya talagang kinakalinga po nila, ipinapaasawa nila yon sa kamag-anak din nila. Ayan, yun po ang kaugalian mga kapatid. Ito pong si Ruth ay naasawa po niya yung mayaman, si Boaz po. So ang sunod po mga kapatid, paano tayo mag-aalab ng commitment sa Panginoon? Mag-invest tayo ng makadiyos na relasyon. Yan. So, magkaroon tayo ng mamuhay tayong banal na kalulugod sa Panginoon sa lahat ng panahon. Next, magkaroon po tayo ng magtiwala tayo doon sa malaking plano ng Diyos sa atin. Meron pong malaking plano ang Diyos sa atin. Sa Ruth chapter 4, verse 13, mga kapatid, sabi rito, napangasawa ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Tapos po dito sa verse 18, Ruth 4:18, ito ang pagkasunod-sunod ng angkan mula kay Pares hanggang kay David. Pares, Hezron, from Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, at David. Pansinin niyo po mga kapatid, nagtiwala po si Ruth doon sa plano ng Diyos sa kanya. Merong gagawin ng Diyos sa kanya. Siya pala ang maging lola ni Haring David. Dito pagtingin niyo po dito. So siya pala ang magiging lola. Kasi si Boaz, ang naging anak ni Ruth kay Boaz ay si Obed. Di ba si Obed? Si Obed naman, ang sunod na, ang anak niya si Jesse at si David. Ibig sabihin, apo sa tuhod, parang ganon. Apo pala sa tuhod, itong si Haring David. Tapos ito palang si Ruth, ang makakasali pala siya doon sa angkan ng Panginoong Jesus. Di po ba yung pagdating dito sa kapanganakan na ng Panginoong Jesus, pag sinundan niyo po yung pagkakasunod-sunod, ito po si Ruth pala ay ang laki ng nagawa. Kaya dito po sa ating pinag-aralan mga kapatid, ano po ang sekreto? Commitment. Sabihin nga po natin, commitment. Commitment o pagtatalaga. Ayan. Hindi tayo magiging malagong mananampalataya kung hindi tayo walang commitment. Kasi ninyo, kapag di tayo nanalangin, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nasimba, hindi tayo nagbibigay sa Panginoon. Tapos,
hindi pa tayo sumasali sa gawain ng Panginoon, paano tayo lalago sa Panginoon? Hindi tayo lalago, mga kapatid. Kaya, hindi po talaga lalago ang simbahan kung walang pagtatalaga ng sarili sa Panginoon. Magpabigat ang lahat. Pabigat po. Parang pasanin. Pasanin ang magbigay. Halimbawa, ay may gawain tayo, meron tayong kontribusyonan. Parang pabigat. Parang bigat na bigat ang magbigay ng ganito. So, kaya naman natin magbigay. Maaaring hindi natin kayang tapatan yung naipresyo. May mga ganyan dito. O, ganito ka, ito ang para sa'yo. 1,000. Maaaring hindi natin kaya yun. Pero meron naman tayong kayang ibigay. Amen. Bagamat mababa, kunwari sa 1,000. Pero kung wala tayong pagtatalaga ng buhay, bigat na bigat pa rin tayo doon. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Bigat na bigat tayo. Bakit? Wala talaga yung pagtatalaga sa Panginoon. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Gusto po ba natin lumago sa Panginoon? Ano po ang sekreto? Sekreto ng commitment o pagbibigay ng oras sa Panginoon. Tumayo po tayo manalangin. Patawad po, Panginoon, sa amin pong pagkukulang po sa inyo. Ibinigay niyo po sa amin ang pag-asa, ang tagumpay. Napakalaki po ng plano ng Diyos sa buhay namin. Pinag-aralan po namin ang buhay ni Ruth. Siya po ay naging matagumpay na mananampalataya dahil po sa kanyang pagiging commitment sa Panginoon. Lord, sana po makita ng Diyos sa aming puso. Magkaroon kami ng commitment, Panginoon. Magkaroon kami ng pagtatalaga ng buhay. Salamat po sa mensahe mo po, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong kalakasan. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo po sa buhay namin. Pagpalaan niyo po kami. Salamat din po sa mga blessing na ito, Panginoon. Lord, thank you so much sa iyong mga blessing. Bagamat may mga tumutulong sa amin, Panginoon. Kung kami magkakaroon ng commitment, pagagawa din namin, Panginoong magbigay sa inyo, Lord Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Palagain niyo po kami, Panginoon, sa espiritual, sa bilang Panginoon. Salamat po. We give you all the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid.